Sinabihan ni Gu Xuanchen si Huang Chu na pagbibigyan niya ito na makaalis dahil sa good mood pa ang ating bida. O di kaya puputulan niya muna ang paa at kamay ni Huang Chua bago niya ito paalisan. Namangha naman ang mga tao sa katapangan ni Gu Xuanchen. Biglang nakialam na ang kasamahan ni Huang Chu na si Xinghe at sinabihan niya ang ating bida na brat at wag daw itong magpasikat at kapag pakakawalan niya raw si Huang Chu titirahan niya raw ang ating bida ng buong katawan. Kaya biglang nilapitan ni Gu Xuanchen si Xinghe at nabigla naman rito si Xinghe sa bilis ni Gu Xuanchen. Napaatras na lang si Xinghe at sabay hawak sa kanyang laruan. Habang tinitingnan lang siya ng ating bida, biglang umatake naman si Gu Xuanchen sa kay Xinghe. Nanggigil naman si Xinghe sa pagdepensa niya sa ating bida. Napatanong na lang si Xinghe sa lakas na puwersa ng atake ni Gu Xuanchen sa kanya. Namangha naman si Ye Chanyo sa ating bida dahil kahit mababa lang raw ang cultivation nito ay ang pag-unawa niya sa kanyang teknik ay mataas at malakas. Biglang bumangon naman si Huang Chu at tinulungan niya si Xinghe na salagin ang atake ni Gu Xuanchen. Nagsalita naman ang ating bida na dahil raw gustong makipaglaro ni Huang Chu sa kanya ay makikipaglaro siya rito at sabay sugod. At naglaban na sila habang pinagtulungan nila si Gu Xuanchen. Nagsalita naman ang elder na kanina pa nanunood sa laban ng ating bida na ngayon lang sa nakakita ng laban na ang isang Nirvana Realm ay nakipagsabayan sa dalawang mataas pa na cultivation kaysa ating bida. Habang naglalaban sila Gu Xuanchen nagtanong naman si Elder Chanmo kay Elder Tianfeng kung nararamdaman at familiar ba niya ang ginamit na kapangyarihan ng law ni Gu Xuanchen. Sinagot naman siya ni Elder Tianfeng na ang gamit raw ng ating bida na kapangyarihan ng law ay kapareho sa gamit ng kanilang Master Yun Shan at kapag raw makasali si Gu Xuanchen sa kanilang Nine Heaven Sect sigurado tuturuan raw ito ng kanilang Master Yun Shan. Nagsalita naman si Elder Chanmo na sa katunayan raw dalawa lang ang natipuhan niya na pasasalihin niya sa kanilang sekta si Huang Chu at Xinghe. Ngunit ngayon raw ay 4 na henyo ang natitipuhan niya. Nagtanong naman si Elder Tianfeng kay Elder Chanmo kung sino raw ang ika-4 na henyo. Sinabi naman rito ni Elder Chanmo na ito raw ay naka-Silver Moon Frost Knife Water Ripple Dark pattern at kung nakikilala ba raw ito ni Elder Tianfeng. At sabi rin niya na kung ito ba raw. Si Ye Chanyo ang hindi pa natatalo sa laban. Habang nakikipaglaban si Gu Xuanchen, napansin naman niya ang mga elder na pinagmamasdan lang siya sa malayo. Kaya ito raw ang tamang oras na magpasikat siya para matanggap siya sa Nine Heaven Sect. Kaya naghanda na ang ating bida ng kanyang malakas na teknik. At seryoso ang ating bida, na umatake sa kanyang dalawang kalaban. Nangamba naman ang dalawa sa parating na atake ni Gu Xuanchen sa kanila at nasabi na lang ni Huang Chu na hindi na raw ito maganda. Nasabi na lang nila na huli na para umilag. Kaya nagkasundo na lang ang dalawa na pagsamahin nila ang kanilang mga atake para malabanan nila ang atake ng ating bida. At tinamaan na sila ng atake ni Gu Xuanchen. Napasigaw na lang ang mga nanood sa lakas ng atake ng ating bida. At tumalsik naman sila Huang Chu at Xinghe dahil nasalo nila ng buo ang atake ni Gu Xuanchen sa kanila. Bagsak na nga ang dalawa habang nagulat naman ang mga manunood sa nasaksihan nilang atake ng ating bida. Kaya nasabi na lang ni Gu Xuanchen na pwede na silang umalis ni Ye Chanmo at iwanan na nila ang dalawang nakalaban ng ating bida. Kaya niyaya na ni Gu Xuanchen si Ye Chanyo na umalis. Dahil sa hindi tumogan si Ye Chanyo at nasa ilalim pa ito sa pag-iisip sa lakas ng ating bida kaya tinanong na ito ng ating bida kung aalis ba ito. At biglang natauhan si Ye Chanyo kaya aalis na raw sila at nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na ngayon lang siya nakakita na malakas na cultivator kahit mababa lang ang realm nito. Habang naglalakad sila Gu Xuanchen biglang may nagsalita na pinapunta raw sila Ye Chanyo sa elegant pavilion ni Elder Chanmo at Elder Tianfeng at matagal na raw sila naghihintay doon. Namangha na lang ang dalawang nanood dahil inibitahan ng dalawang elder sila ni Ye Chanyo. Kaya silang dalawa ni Gu Xuanchen ay papunta na sa dalawang elder. At nakarating na nga sila sa tinutuluyan ng mga elder. Nagsalita si Elder Chanmo na nakita niya raw ang lakas ng ating bida kaya hindi na siya magsasalita ng walang kwenta at nagsabi rin ito na ayon sa kanilang rule ng Nine Heaven Sect dapat raw sila Gu Xuanchen ay pipili lang ng isang master. Nagtanong naman ang ating bida kung kailangan pa ba raw sila kumuha ng examination bago makasali sa Nine Heaven Sect.
Sinabi naman ni Elder Chanmo na ang examination raw ay bagay lang sa mga disipolo na hindi sapat ang talento at sapat na raw na natalo ni Gu Shuachen sila Huangchu at Xinghe kaya hindi na kailangan ng ating bida ang examination. Pahabol pa ni Elder Chanmo na nakita raw niya ang lakas ni Gu Shuachen at namangha siya rito at sabi pa na hindi raw niya alam kung sino ba ang pipiliin ng ating bida sa kanila ni Elder Tianfeng. At nilabas ni Elder Chanmo ang top grade Tianlupil at regalo raw niya ito sa ating bida sa una nilang pagkikita at kapag nainom na ito ng ating bida anggat raw ang realm nito sa Extreme Realm. Nagpasalamat naman rito ang ating bida sa kay Elder Chanmo. At hindi rin nagpahuli si Elder Tianfeng at binigyan niya rin si Ye Chanyu ng armor at paprotektahan raw nito ang balat ni Ye Tianfeng. Nagsalita naman si Elder Tianfeng na wag silang ma-excite muna at nagsabi rin si Elder Chanmo na nakapasa raw sila ni Gu Shuachen na hindi kumukuha ng pagsusulit. Sinabihan ni Elder Chanmo ang dalawa na maghanda raw ito dahil pagkalipas ng 3 araw ay magaganap ang totoong pagsusulit at makikisali ang lahat ng disipolo at ang pagsusulit raw ang basihan ng matatanggap nilang na resources kada buwan. Sinabihan naman sila ni Elder Chanmo kung naiintindihan ba nila ang kanyang sinabi sinang-ayunan naman ito nila Ye Chanmo at nagsalita rin sa pag-iisip ang ating bida na hindi raw siya kailangan magpasikat sa trial dahil ang layunin lang niya sa Nine Heaven Sec ay malaman niya kung sino doon ang kalaban niya at nagpatudyas sa kanya. Makalipas ang 3 araw, nagsisimula na nga ang totoong pagsusulit. Sinabi ni Elder Chanmo na ang pagsusulit na ito ang basihan ng ranggo nila sa Nine Heaven Sec kaya gawin raw nila ang kanilang makakaya at ang unang manalo ay makatanggap ng magandang resources at oportunidad na makita ang kanilang Sec Master at makausap ito. Nasabi na lang ni Ye Chanyu na magulo ang unang pagsusulit sa 7 Great Sacred Sec. Kapag raw sila ay nabigo sa pagsusulit maghihintay sila ng 10 taon bago sila makasali ulit sa pagsusulit. Kaya nasabi na lang ng isang disipolo na hindi niya gustong mahuli sa pagsusulit at sabi pa ng isa na gusto niyang makatanggap ng magandang resources mula sa Nine Heaven Sec. Nagseryoso naman si Gu Shuachen at nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na gusto niyang makita ang oportunidad ng Nine Heaven Sec na mas malakas pa sa Yin Yang Heavenly Book. Kaya sinimulan na ng Elder ang pagbukas ng lagusan. Sa pagbukas ng lagusan nagsalita ang Elder na pwede na silang pumasok at pinahalahanan rin sila na ang gagawin lang nila ay makaligtas sa atake ng kanilang kapwa disipolo at makalabas doon at hindi dapat madyugo ang kanilang laban doon at sinang-ayunan naman ito ng mga disipolo. At nagsimula na nga sila na pumasok doon. Habang papunta na sila doon, sinabihan ni Ye Chanyu ang ating bida na sabay na sila doon. At nakapasok na nga sila doon hihihi. Biglang huminto si Gu Shuachen. At napatanong naman si Ye Chanyu kung bakit napahinto ang ating bida. Hinawakan ni Gu Shuachen ang isang puno. At pinakiramdaman niya ang paligid niya. Sa 5 kilometro nakita ng ating bida ang naglalaban doon. At nakita niya rin ang mga disipolo na naghanda para ambusin ang biktima nito. Habang tiningnan ni Gu Shuachen ang paligid niya, naalerto naman ang ating bida dahil may napansin siya doon. At pinapadahan-dahan niya si Ye Chanyu dahil may napansin siya. Pinuri naman siya ni Ye Chanyu dahil nagamit ng ating bida ang Heavenly Eye at ang ating bida lang raw ang nakakagamit dito habang pinagmamasdan sila ng dalawang nabagbag ni Gu Shuachen noon. Pinuri naman niya si Huangchu dahil sa plano nito na sundan sila ng ating bida at hindi sila nagkaroon ng kalaban pero pinag-ingat pa din ni Huangchu si Xinghe. Punta naman tayo sa loob ng Nine Heaven Sec Side Hall habang pinapanood ng mga elder ang nagaganap na pagsusulit. Nagtanong naman ang isang elder kung sino sila ng ating bida at Ye Chanyu dahil nararamdaman raw nila ang mga kalaban. Nagsalita naman ang isang elder at may nilagay raw sila doon na formation na pinagbabawal ang sense technique at namangha na lang siya sa ating bida dahil hindi gumagana ang formation sa kanya. Nasabi na lang ng isa pang elder na hindi nila raw maiiwasan na magkakaroon ng lamang ang isang disipolo. Sinabi ni Elder Tianfeng na ang dalawa ay mas malakas pa ito kaysa kay Huangchu at Xinghe at pinakilala naman ito ni Elder Chanmo na ang isa raw doon ay si Gu Shuachen at si Ye Chanyu at sila ang bago nilang disipolo. Si Ye Chanyu raw ay sikat kahit raw hindi ito nakakaiwas sa ambos ng kanyang makakalaban at si Gu Shuachen raw ay hindi pa nila ito narinig o hindi pa ito sikat.
Nagsalita ang isang elder dahil raw matagal na silang hindi nagkakaroon ng isang magaling na hinyo kaya titingnan raw nila kung malakas o mahina ba ang ating bida at si Chanyu at sabay handa ng message talisman para sabihan ng lahat ng mga old disciple na pagtulong-tulungan nila ang ating bida at si Chanyu. At pinadala na nga ng elder ang message talisman. At natanggap na nga ng mga disipolo at nasabi na lang ng isa na ang kanilang master ay nagpadala ng mensahe. Habang sila ni Gu Xuanchen ay naglalakbay, biglang may napansin ang ating bida at naalerto siya sa kanyang napansin. Biglang binilisan ng ating bida ang kanyang pagtakbo at nasabi na lang ni Ye Chanyu na bakit raw nagmamadali si Gu Xuanchen at nahuhuli na raw siya. Nasabi na lang ng isang elder na kahit raw malalaman ng ating bida ang magtatangka sa kanya na ambas meron pa rin kakayahan ang mga disipolo na mahanap sila kaya hindi raw makakatago sila ng ating bida. Habang tumatakbo ang ating bida, bigla itong pumikit para pakiramdaman ang kanyang dinadaanan. At sinisimulan na nga ni Gu Xuanchen na tingnan ang kanyang paligid. Nakita naman ng ating bida ang tatlong disipolo na parating sa ating bida. At marami pa na mga disipolo ang nakita ng ating bida doon. Kaya nalaman ni Gu Xuanchen na siya at si Ye Chanyu ang point area ng lahat ng mga disipolo sa kadahilanan pinalilibutan na sila ng ating bida ng mga disipolo. At lumapag na nga ang ating bida doon. Nagsabi naman si Ye Chanyu na wag raw siya iwanan ng ating bida dito sa Barren Mountain. At naalerto si Ye Chanyu dahil pinalilibutan na sila ng lahat ng mga disipolo. Habang sila ay pinalilibutan, nasabi na lang ni Ye Chanyu na dalawa lang raw sila kaya hindi dapat sila pinagtutulungan nila at nasabi pa niya sa kanyang pag-iisip na nagkamali raw si Gu Xuanchen na pumili ng daan. Nagsalita naman ang isang disipolo na wag raw magsalita ng walang kwenta si Ye Chanyu at harapin na lang raw sila at nagsabi naman ang isang disipolo na ang kanilang rangkang ay nagbase sa kung ilan ang natalo nila na bagong disipolo. Nabigla naman si Ye Chanyu sa narinig niya sa mga disipolo. Sinabihan nila sila Gu Xuanchen na brat at hindi raw makapal ang kanilang muka. Tinutukan naman ng isang disipolo sila ni Gu Xuanchen at bibigyan raw nila ng chance na makahawak ng sandata sila Gu Xuanchen para sila'y harapin. At ang ating bida naman ay nandilim na ang paningin sa kay-abangan ng isang disipolo. Biglang may disipolo ang dumating. At paglapag niya doon sinabi niya na ang pag-atake nila ay nagdipindi raw sa kanilang ability. Biglang ngumiti ang ating bida. At sinabihan niya ito na sa wakas nandito na si Mr. Bean. At sabay pinuntahan ito ni Gu Xuanchen at nagulat naman ang mayabang na disipolo. Dahil nasakal na siya ng ating bida at napasuka na lang ito ng dugo. At nagpalabas ang ating bida ng makapinsala na aura na naghugis kidlat. Naghiyawan naman ang mga disipolo na tinamaan ng aura ni Gu Xuanchen. Naalerto naman si Ye Chanyu dahil ramdam niya ang lakas ng atake ng ating bida. Naalerto naman ang mga elder at napatanong na lang ang isang elder kung bakit raw napakalakas ng kapangyarihan ng Lo ang ginamit ni Gu Xuanchen. Nasabi na lang ng ating bida na para lang siya nakikipaglaban sa mga daga. May nakaligtas pa pala sa atake ni Gu Xuanchen at nagsalita ito na mayabang raw ang ating bida. At isa lang raw early stage extreme realm si Gu Xuanchen kaya bakit nito kinakalaban ang mga senior niya. Kahit raw makapasa ang ating bida sa pagsusulit hindi niya ito hahayaan na magkaroon ng magandang buhay hanggang sa hinaharap at sabay atake. Habang paparating ang kanyang atake sa kay Gu Xuanchen, kalmadong nangitian lang siya ng ating bida. At sabay iwas sa atake ng lalaki. Nasipa naman siya ni Gu Xuanchen. Kaya ito ay natilapon na lang sa di kalayuan at napahiyaw na lang ito. At bumangga ito sa mga disipolo at mga pono. Pinagsalitaan naman ni Gu Xuanchen ang mga kalaban niya ng panglalait at pangmamaliit. Nagsalita naman ang isang disipolo na bumangon raw sila at wag raw nilang patakasan ang ating bida. At nagsalita naman si Gu Xuanchen na isang bisis lang raw niya ito sasabihin. Na kung sino raw ang lalaban pa sa kanya ay mamamatay. At nag-usap-usap na lang ang mga disipolo kung ano na raw ang kanilang gagawin at sabi pa ng isa na hindi raw siya papayag na maghintay ng 10 taon para makaulit sa pagsusulit. Nagtinginan naman ang dalawang nabogbog ng ating bida noon. Biglang tumakbo naman ang dalawa at humingi sila ng patawad dahil raw sila ang magiging una sa pagsusulit na ito. Nagtawanan naman ang dalawa dahil sa sila na raw ang mananalo sa pagsusulit na ito. Nangamba at nagsalita naman si Ye Chanyu na kukunin raw ng dalawa ang unang pwesto ng pagsusulit.
Pero hindi naman ito hahayaan ni Gu Xuanchen at ginamit niya ang kanyang teknik. At lumitaw ang dalawang kamay at sinunggaban nito ang dalawa at napasigaw na lang sila sa sakit. At dinakma ito ni Gu Xuanchen sa lupa, napasigaw na lang sila sa sakit. Sinabi rin ng ating bida na ang dalawa na ito ay sunod ng sunod sa kanya at hinahayaan o pinapaubaya lang ng dalawa sa mga senior nila ang pag-asikaso sa ating bida. At panarinig ni Gu Xuanchen sa kanila na kung hindi sila gustong bumagsak sa pagsusulit na ito, alam na nila kung anong gagawin nila sa dalawang kupol na ta, at napaisip naman ang mga disipolo. Natauhan at napagtanto naman ito ng mga disipolo kaya sabay-sabay nilang sinugod ang dalawang kupol na si Huangchu at Xinghe para makakuha ng puntos. Paiyak naman na sinabi nila na magpapaliwanag raw sila sa kanyang mga senior. Ngunit di na sila pinakinggan ng mga disipolo at napalo na nga ang dalawa kaya napasigaw na lang ang dalawa. Punta naman tayo sa mga elder. Nagtanong naman ang isang elder kay Elder Tianfeng kung saan ba galing ang ating bida, bakit ito napakalakas. Sinagot naman siya ni Elder Chanmo na hindi pa nila alam kung saan galing ang ating bida at nagsalita rin ito sa pag-iisip na alam niya raw talentado si Gu Xuanchen pero hindi niya inaasahan na napakalakas nito pag sa labanan na. Nagsalita naman si Elder Tianfeng na ang aura at atake ng ating bida ay kapariho sa kanilang Master Yun Shan at nanggaling ang ating bida sa Holy River. Nagtanong naman ang isang elder kung totoo ba ang sinasabi ni Elder Tianfeng. Hindi naman nagpahuli si Elder Chanmo at nagsalita rin ito tungkol sa ating bida, ngunit paglingon niya sa kanyang likod wala na pala ang kanyang mga kausap. Nagsalita naman si Elder Chanmo na hindi pa raw siya tapos sa pagsasalita at tinanong niya si Elder Tianfeng kung saan na sila. Sinagot naman siya ni Elder Tianfeng na nasa portal na raw ang mga kasamahan nilang elder para abangan ang paglabas doon ni Gu Xuanchen. Nabigla naman at pinagpawisan si Elder Chanmo dahil uunahan pa raw siya nila sa ating bida. Punta naman tayo sa exit ng portal o lagusan. At nakalabas na nga sila Gu Xuanchen doon. Inanunsyo naman ng referee na ang ating bida ang nangunguna at ikalawa si Ye Chanyo. Nagsalita naman si Ye Chanyo na nagpasalamat raw siya kay Gu Xuanchen dahil naging second place siya at dahil dyan gaganda ang buhay niya sa hinaharap. Dahil sa nakalabas na sila Ye Chanyo, doon nagliwanag naman ang mga mata ng mga elder dahil gusto nilang maging disipolo ang ating bida. At nag-uunahan ang mga elder na makapunta sa ating bida. Napatanong naman ang dalawa kung ano ba raw ang nangyayari ngayon. At kanya-kanya na nga nang alok ang mga elder sa ating bida para maging disipolo nila si Gu Xuanchen at di naman sila nagpapahuli sa isa't isa dahil nagpapataasan sila ng resources na ibigay sa ating bida para lang maging disipolo lang nila si Gu Xuanchen. Ninas naman ang ating bida rito at nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na iiwasan niya ang mga elder na ito. Nakisali naman si Ye Chanyo at nagtanong kung bakit walang elder na nag-aalok sa kanya. Biglang dumating si Elder Chanmo at pasigaw niyang pinatigil ang mga elder at wag raw silang magulo dahil sila ay mga elder. Nanahimik naman ang mga elder sa sinabi ni Elder Chanmo sa kanila. At sinabihan naman ni Elder Tianmu si Gu Xuanchen na wag raw ito makinig sa mga elder. At sabay nag-alok naman si Elder Chanmo sa ating bida na kapag raw siya ang pipiliin ni Gu Xuanchen na maging master nito, ibibigay raw niya ang mga magagandang resources. Nagalit naman ang mga elder sa kay Elder Chanmo dahil magkatulad lang pala sila at nasabi ni Elder Chanmo na siya raw ang nagpapasok sa ating bida sa sect nila kaya hindi niya hahayaan na manako ito ng ibang elder. Nagsalita naman si Gu Xuanchen na hindi raw magbabago na si Elder Chanmo pero ang pipiliin niya na maging master niya at napangiti naman si Elder Chanmo. Namangha naman ang mga elder dahil loyal ang ating bida at pinuri naman ni Elder Chanmo si Gu Xuanchen. Inanunsyo naman ni Elder Chanmo sa mga disipolo na dadalhin niya raw ito sa magandang lugar. Matapos noon at pagkalipas ng ilang oras, naglakbay na nga sila pupunta sa sinasabi ni Elder Chanmo na maganda na lugar. Habang naglalakad sila, nasabi naman ng isang disipolo na kalahating oras na silang naglalakad at napatanong na lang ito kung saan sila dadalhin ng mga elder. Nagsabi naman ang isa kung nararamdaman ba nila na habang tumatagal lumalamig ang temperatura rito. Habang ang ating bida ay kalmadong naglalakad lang at parang di tinatablan ng lamig. Habang sila'y naglalakbay lumiliit ang kanilang dinadaanan. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip na habang tumatagal lumalakas ang lamig at sumisikip ang daan. Habang sila ay naglalakbay,
Nasabi pa ni Gu Xuanchen sa kanyang pag-iisip na sa salukuyan niyang cultivation nararamdaman raw niya ang ginaw at sabi pa niya na hindi ordinaryo ang lugar na ito. Biglang pinahinto naman sila ni Elder Chanmo dahil nakarating na raw sila. Napatanong naman ang mga disipolo kung ano ang daan na nasa harapan nila. Sinagot naman siya ni Elder Tianmo na ito raw ang Cold Jade Cave ng kanilang Nine Heaven Sect at ang lugar na yun ay nadiskubre raw ng kanilang patriarch at nakatago ang lugar na ito sa Belly Mountain at ang lugar raw na ito ay may malakas na kapangyarihan ng law at may formation rin na nilagay doon.